May mga panahon nangyari sa amin na magkasakit, tapos kahit sa pagkain, mahirap talaga, kulang, wala kami pambili minsan ng pagkain, bigas, ganyan, trabaho ako noon. Yun ang hindi ko talaga makalimutan, na yung totoong kinakain namin, sinasaing ulit para lang mabuhay yung mga anak ko. Bumisita din ang aming team sa Cortez, Bohol para mamahagi ng Hako Challenge Sari-Sari Store. So tignan po natin ang kwento ni Sir Danilo. Sir Danilo. Hi, yes, sir. po, ma'am. Good morning po. Ako po si Danilo Buyan, 49 years old. Nakatira po kami sa Barangay Lourdes, Cortez, Bohol po. May mga anak po. Meron po. Yung pinakabunso namin, ma'am, ay 12 years old. Yung pangalawa ko, 24. May nag-aaral sa kanila. Opo, ma'am. Actually, nag-aaral sila lahat. Yung pinakabunso ko, grade 6. Tapos may grade 7. Then apat po yung college ko ngayon. Yung isa, may isa na nagtatrabaho po. Ano pong trabaho? Sa trabaho ko po ngayon, nagmamaneho ako ng tricycle na mamasada araw-araw para doon kami kukuha ng araw-araw din namin na pangailangan. I-misis ko po, nasa bahay lang kasi nag-alaga ng mga bata kasi may nag-aaral pa nga. Tapos may konti kaming nagbabarbecue kami ng konti dyan sa tindahan namin dyan sa labas. Tapos sa tuwing hapon lang kami nagluluto ng barbecue. So yung kinikita niyo sa trabaho niyo? Hindi parehas yung kinikita sa pamamasada ko, ma'am, kasi minsan konti lang pasahero, ganyan. Tapos minsan din pag meron din medyo malaki-laki rin, ganyan lang. Basta hindi parehas, minsan maka 600 or mga ganyan, 700, ganyan lang. Sa pag-barbecue niyo to, kano po kinikita? Maliit lang yun kasi sa barangay lang po ito eh. Hindi naman maraming tao na bibili ganyan kasi barangay lang. Minsan 500, minsan naman abot 1,000, ganyan. Sir, yung pinapamasada niyo yung tricycle kayo, sarili niyo po ba yung tricycle na ginagamit niyo? Hindi po. Actually, nag-aarkila po ako dyan. At kano yung boundary niyo din? Yung boundary ko dyan, ma'am, 350 ade. Yun sir, sa barbecuehan na pinagtatayuan, pinagtitindahan niyo, sarili niyo po ba yun ang pwesto? Hindi, ma'am. Sa kapitbahay po namin yung tindahan dyan na ginagamit namin. Sa totoo lang, ma'am, kung tutuusin, kulang talaga. Pero sa awa naman ng Diyos, na taguyod ko naman yung mga anak ko, pamilya, kakain kami araw-araw. Pero hindi sabihin na talagang sobra or hindi naman kailangan na budget sa pera. Kamusta naman po yung buhay dito sa Cortez po? Maganda naman, ma'am. Saya, presko. Minsan, ganito nga situation, minsan mahirap din dito kasi lalo na pag umuulan, apektuhan ng mga trabaho namin. Pero okay naman, sa awa ng Diyos, maganda naman dito. Sa buhay namin, ma'am, sa noon, actually, sobra talaga ang hirap na nadaanan namin. Lalo na noon na maliliit pa yung mga anak ko, marami talagang mga pagsubok sa buhay na parang gusto ko nang sumuko bilang ama o bilang mga magulang kami sa asawa ko. Pero sa awa ng Diyos, hindi ko naman sabihin na dahil sa sikap ko, nagtagumpay kami or na hanggang ngayon buhay pa kami, nabubuhay kami, kundi dahil sa Panginoon, sa tulong niya. At saka yung pinakahamon sa nangyari sa buhay ko noon, sobrang hirap talaga kasi lalo na pag mga anak mo magkasakit, ganyan. Tapos wala naman kasi akong yung bang kinikita na steady na income, ganyan. Tapos may mga panahon nangyari sa amin na magkasakit. Tapos kahit sa pagkain, mahirap talaga, kulang, wala kami pambili minsan ng pagkain, bigas, ganyan. Hanggat nagtrabaho ako ng kasi marunong din ako ng magluto konti, trabaho ako noon. Yun ang hindi ko talaga makalimutan, na yung totoong kinakain namin, sinasaing ulit para lang mabuhay yung mga anak ko. Hanggat doon, kunting-kunting pinap-aral yung anak namin.
mga anak namin hanggat may isa na tapos sa pag-aaral. Ayan yung isa na nagkatrabaho ngayon. Yan po yung nakakatulong naman sa amin. Tsaka yung mga kapatid niya na nag-aaral ng kolehiyo ngayon. Basta marami pa na panahon o mga pangyari na talagang kung isipin mo parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Pero yun nga, dahil may Panginoon na buhay, saka pasalamat din ako na may mga tao rin na ginagamit para makakatulong sa amin. Kumbaga, sila yung mga tao na ginagamit ni Lord na instrumento sa buhay para patulungan kami. Ang masasabi ko lang sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko, kahit maraming pagsubok sa buhay, maraming pagkakamali, hindi ako perfect na maging asawa niya o maging ama sa mga anak ko, pero malaking pagpasalamat ko sa kanya dahil sa tibay ng loob, sa malaking saranasan na sobrang bigat, masakit para sa kanya. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Nagtutulungan kami para sa mga anak namin. At saka malaki rin pasalamat namin, lalo na sa mga tao, ginagamit ni Lord na instrumento para matulungan kami. Kasi yung may-ari ng tricycle ngayon, na TBS yung ginagamit ko, actually po, sa amo ko yan. Tapos masaya ako na masabi ko talaga na sobrang bait niya dahil masabi ko sa nga siya talaga yung ginagamit ni Lord na instrumento dahil marami siyang naitulong sa amin. Kasi may anak ako na isa na pinapaaral niya, nakita niya na mabigat para sa amin, nahirapan kami. Kaya sabi na siya na ang magpapaaral sa isa, yung anak ko na lalaki. Tapos sa ngayon, yung ginagamit ko na tricycle, sa kanya talaga po yun. Binili niya, tapos may mga anak siya na maliliit pa na nag-aral sa universidad dito sa Tagbilaran City. Yan po yung ginagamit na service, hatid sundo. Pagkatapos niyan, namamasada na ako. Hindi pa ako hinihingian niya ng arkila, pero hinihintay ko lang na sabihin niya na mag-arkila lang kasi bago pa yan eh. Pasalamat ako sa kanya, malaking pasalamat ko sa kanya pati sa pamilya niya. Maraming salamat sa buong pamilya niya na talagang mabait sila sa amin, sa pamilya din namin. Sir, bakit ka sumali sa Hakot Challenge Sari-Sari Store Giveaway ni Miss Maricel? Nagbaka sakali ako ma'am na ako po yung mapili. Kaya sumali ako na baka akong mapili na manalo. Hindi ko nga akalain na ako nga talaga yung napili sa programa ni Ma'am Maricel Tulfo na Hakot Challenge. Ako po ma'am, sobra talagang saya. Napaalundag ako sobrang saya ako talaga. Pati na sa mga anak ko. Grabe, akalain po naman ang daming tao dito sa probinsya sa Bohol. Pero ang pamilya po namin ang napili. Kaya sobrang saya talaga ma'am. Sir, ngayong itatayo na natin yung sari-sari store nyo, ano yung masasabi niyo po? Ang masasabi ko ma'am, sobrang saya. Salamat sa Panginoon, salamat kay Miss Maricel Tulfo na yun na nga, sinasabi nga kayo ang instrumento na makakatulong sa amin. Ngayon, nandyan na, tatayo na. Ang masasabi ko, marami talagang salamat at saka wala na akong masabi na talagang thankful talaga ako sa inyo. Maraming salamat din po kay Ma'am Maricel Tulfo. Maraming salamat po. God bless po. Sir Danilo! Sir, nandito... Ay, yes, ma'am. Oo, good afternoon po. Nandito po ulit yung team namin para ibigay po yung grocery na ilalagay natin sa sari-sari store niyo. Ready na kayo, sir? Ma'am, ready na po ako. Let's go! Sir, ngayong natayo na natin tong sari-sari store nyo at
at lalagyan na din natin ng mga grocery. Ano po masasabi? Ang masasabi ko, no, marami talagang salamat po sa inyo at sa Hakot Challenge, saka lalo na kay Ma'am Maricel Tulpo at saka sa buong pamilya niya at saka kay Lord, siyempre kay Lord. So sir, ito na po yung mga grocery na ilalagay natin dito sa sari-sari store nyo. Ready na po ba kayong i-unpack sila? Ready na, ma'am. Okay, let's go! Araw po sa inyo, Ma'am Maricel Tulpo po, at saka sa buong pamilya mo. Unang-una pala, maraming salamat sa Panginoon natin na kasi kung wala siya, wala tayo. Salamat ako sa Panginoon na sa buhay ni Ma'am Maricel na siya po ang ginagamit sa Panginoon na maging tulay para matulungan kami. Mangako ako sa inyo na pipilitin namin na itong munting pangkabuhayan po na mapapalago namin po. At saka nagpapasalamat po ako sa lahat na mga tao na tumulong sa amin, lalo na sa pamilya ko. Salamat sa suportahan nila, ninyo po, sa mga anak ko, at saka sa mga taong tumutulong, lalo na sa boss ko na ngamo ko nga nasa city. Salamat po sa kanya na binigyan ako ng oras para sa ito na paggawa ng tindahan. At saka maraming salamat din po sa kapitbahay ko na Brother Roger Mawan, saka sa pamilya niya kasi malaki rin po silang naitulong po sa amin. Sila kasi po yung may-ari ng tinatayuan dito ng tindahan, kaya maraming salamat po sa inyo. At saka belated happy birthday po sa inyo, Ma'am Maricel Tulpo. At saka ito lang po masabi ko sa inyo, maraming salamat po, at saka pag-pray po namin kayo na sana ang buong pamilya nyo bigyan ni Lord pa ng biyaya sa maging blessing kayo po sa iba pa, at saka marami pa kayong matutulungan po. Ayan lang po, maraming salamat po sa inyo.